bearing precious seed. Once again, good morning sa ato ang Sunday morning service. Pasalamat ta sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. His faithfulness, mga kaigsunan, undefeated. Undefeated ang faithfulness sa Ginoo. Knowing na a lot of Christians in the world makahinumdom lang sa Ginoo basta Domingo. Many Christians in the world makahinumdom lang sa Ginoo basta Domingo. Ang pinakasaklap o pinakasakit, bisan Domingo, di sila kinumdom. No, mo na yung pinakasakit. This morning, atong ipadayon, mga igsoon, success. Success ang atong topic, nagpabilin sa success, and this is already 38. Message number 38 sa success. Nakasabot na ta unsay success? Nakasabot na ka asa ka mo linya kung gusto kag success? Nakasabot na ka asa nimo i-invest imong kinabuhi kung gusto kag success? Do not invest your life and time in the world. Because in the world there is no success. In the world there is only happiness but not joy. Ang tinuod nga success ang iyang ihatag joy, mga kaigsunan. Another instruction how to be successful in this world this morning, mga kaigsunan. And before we give the title, let's all stand and let us pray. Let's commit this service to the Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you bless each and every one. I pray that you give us wisdom, enough understanding sa imong message. I pray that you use me, dear God, sa message nga imong gihatag kanako karon, and prepare our hearts. Help us, Lord, to be submissive to your will, and help us, dear God, to understand nga naa kay imo nga pamaagi and purpose para namo, Lord, na kinahanglan among masabtan. And thank you, dear God, for using me and going to use me this morning. Empower me, please, and give me boldness as I preach your word. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ang mensahe nga atong hisgutan karon, mga kaigsunan, is that we must depend upon God to succeed. Usahay ang atong pagsalig ni sangit sa mga object or mga person aning kalibutana. Ang atong hunahuna o kasing-kasing medyo dili kaayo ang Ginoo mao'y atong gituhuan nga makahatag og success. Gibutang nato, mga igsoon, sa atong kaugalingong kahibalo. Do you agree with that? Because if you do not agree, mga kaigsunan, saag jud ka, nasaag jud ka. Kay sa musugod kag sa dili, kung ato nang nabutang ang atong kaugalingon diha sa Ginoo para ta mahimong successful aning kalibutana, nahitabo na siya. And to become successful in the Lord is to become available for the work of the Lord. And many churches, including our church, pila na may available. Amen? Nabisan ang atong mga available, di man available. Di ba? Pag single, available. Pero kung gusto ka mahimong successful sa imong kinabuhi diri sa kalibutan as a Christian, you need to depend upon God. Sultihan ta mo, mga igsoon, it is hard for us to compete with the world. Amen. It is hard for us to compete with the unbeliever using their own way, using their own mechanism, using their own strategy. It is very hard. We can use the technology and the way and the strategy of this world, mga kaigsunan, but make sure diin man na nila gikuha. Morong ako nag-challenge jud ko nato, igsoon, learn networking. Kay ba kung ano? Ang networking nangupyas Bible. Unya kana ding traditional business, pastor, wala na gikopya. Naasad? Murag Egypt ba? Employing a lot of people so that they cannot serve God. Mao nang employment. Di na makakabuot. Di na kabuot, mga kaigsunan. So, business is far more better than having a job. But sa tanan nga business, mga kaigsunan, gi-categorize mo na siya into two.
networking is the best. Whether you like it or not. Muna ako di ko maulaw, musulti because it is programmed according to discipleship. Usay gud maminaw ka, unbeliever nagtudlo ha? Unbeliever ang nag-challenge? Mura magkuhan? Biblical? Di gud man limbawt imong balhibo, mag-isgot kag tithes. Diba? Dili man limbawt imong balhibo ba? Pero adto ka sa mga company like kanang SM, unsa pa na nga mga company nga dagko San Miguel, umiyo kag amen, murag dili in tune. Muna mga kaigsunan, hantod nga makasabot mo, kay bisan sa mong tudlo, how to be successful, pero naa ka sa lugar nga di jud ka pwede mahimong successful. Di jud ka maka-catch up. Di ka makakat-on. How to be successful in this world. Because you are competing in your job. You are competing with other employee. Diba? Nagkig-compete ka sa mga banggiitan nga trabahador. Wala, kinala makasabot ang mga igsoon, kay useless kayo. Tuluan kag success pagkahuman, dito ka nag-intrigo sa imong kinabuhi sa kamot siyawa. There is no success there. Gitudloan kag success pero dili in tune ang imuhang way of life. Di gyapon. So asa man ta dapat maminaw, asa ta mosalig para tuloy-tuloy ang atong success. Okay? According sa atong title, we must depend upon God to succeed. Sa Ginoo ta magsalig. So how can we do this? Number 1, keep God's word. Keep. Pasabot na ng keep, not only gibasa, kundi imo jud ang gituman. Gisabot nimo, gituman nimo. That is how to keep the word of God sa imong kinabuhi. Dili pwede makakaigsunan miyo ka nga gi-keep gyud ako pastor. Napo gito kabuk akong Bible, ako gitong gi-post gyud, ako gitong gi-protect. I am keeping the Bible kay nagkuan man ko pastor kanang nangoleksyon man kog Bible. Daghan kay pastor oy, dako gamay, lain-lain color. Oh, napakoy orange dito nga Bible. Nakoy pink, nakoy violet. Grabe. Oh, ana pastor, I keep God's word. Mao ba na pasabot ana? Keep God's word. Asa man siya i-keep? Ang instruction sa Ginoo mga kaigsunan arita sa Proverbs. In Proverbs chapter 3 mga kaigsunan, verse number 1 and verse number 2, dili na to makita ang instruction how to keep God's word. The Bible says, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments." Ang una nga instruction sa Ginoo, ayaw kalimting nga naay pulong sa Dios. Ayaw kalimting nga ang Bible, God's word. Ayaw kalimting nga ang Bible gikinahanglan nimo Lunes hantod sa Domingo. Dili kay pangitaon ang Bible inig Domingo na. Domingo ra pangitaon kay wa man sad sa Wednesday, wala sad sa Saturday. So every Sunday ra ka makakupot og Bible. Unya kana ra bang mga tawo nga Domingo ra kuptan ng Bible, buutan kay naong. Di ba? Kay mura maghapon na sa imong pagka-relihiyoso sa una nga magkupot og Bible balaan na. Di magon ang pagkupot sa Bible good. Ang pagkeep sa word, not the book. Ang pagkeep sa word na ay angay butangan mga kaigsunan. Ingon sa Bible, let thine heart keep my commandments. Anhi sa kasing-kasing, kung anong sa kasing-kasing man, ipabutang sa Ginoo ang pulong. Because every judgment and decision-making sa atong kinabuhi, naa sa atong kasing-kasing. Now, normally, may yuntag kasing-kasing, aramig yun diri. Pero kani, pamprag yun ni siya. Wag yun ni siya wani utok. No? Pero mo, lagi, wag man tayo laing heart good kay kumayo ka. Heart, ani diri, yan naka-online pa jud. Ang ilang pastor, may gamay na. Kay ang heart diya sa utok.
Dili ipatago sa Ginoo ang pulong sa imong physical heart, kundi ipatago sa Ginoo ang pulong niya sa imong spiritual heart, and that is in your mind. Nasa imong utok. Nadiha ang imong spiritual heart, naa diri ni puyo ang balaang espiritu. He is the one that needs to drive you. Amen? And in order for your life to cooperate with the Holy Spirit, you must have the Word of God. Kay bisag unsaon panimo nga pagkaluwas, mga igsoon, kung walay pulong sa Ginoo, magsigi mog lalis sa balang espiritu, di gyud ka mosunod niya. Unya ang balang espiritu di na maninggit sama sa pastor. Now, kung di ka kadungog sa imong pastor, labaw na, di ka kadungog sa balang espiritu. Nga naman, ang balang espiritu, still, small voice. Muna ang pagsulti sa balang espiritu. Muna kung wa ka na anad sa pagpaminaw sa Holy Spirit, wag yun ka, di ka kadungog og instruction. And the Holy Spirit cannot drive your life. Nga naman, wa siya makita nga pulong sa imong kinabuhi. Na mo'y gamiton sa Ginoo to remind you, to teach you, to let you understand what the Bible says. Unya, to remind you, unsay angay nimong buhaton in every moment of your life. Nakibawa mo nga ang atong kinabuhi po nagdagan ta uniquely. Nakibawa mo say may tabo sunod. The same problem mo gitubang, different reaction ang imong ihatag. Because every moment of our life is unique. Mayon ka, naanad nako. O nganong hilak pa man kagyapon. Diba? Kapila na mo katuig nagkaon og kanon. Hagbay na tag kinaon og kanon. Pero niabot ba sa point sa imong kinabuhi, mayon ka gipulan na kuan ng kanon. Mulikay kag kanon tungod sa imong body problem. Namin nag-no rice. Pero kanang mukaon og rice, ayaw na napapilas linya kanang no rice. Niabot na ba sa imong unahuna nga sige ka og handa sa imong balay, luto. Di na siya ta magkanon, oy puulam mo na si kanon oy. O bisag unsa imong sudan kanon gyud imong pangitaon. So therefore, I conclude mga kaigsunan, dili gyud ang tao ma-consider nato nga pulanon ka kung nakasabot ka nga need na nimo. Are you listening? Kisa may napulag kaligo. Ayaw na sila ipaapil sa lista ha. Kanang di gyud tigkaligo ba? Ayaw na sila paapila. Kanang mga ligo ay niabot ba sa point sa imong kinabuhi kaniyong ka di na jud ko maligo kay gipulan ako. 20 ka tuig na kong kinaligo. Hunong na. So for the rest of my life, no more ligo. Ano ba? Di gyud ka musugot nga mapulan ka. Ngano man, you need to take a bath. Imo na lang giprogram daan sa imong utok, nakasabot na kadaan, wa nay makig-irgo nimo from inside and out, wa nay makapugong nimo mga kaigsunan, because you must take a bath. You must brush your teeth. Di pwede pulan. Mga igsoon, kato atong gisgutan tanan nga di nimo pwedeng hunungon ug di jud ka pwedeng pulan. Wa to kaptupong sa kaimportante sa pulong sa Dios. Nganong makadungog man ka og mga tao, nabasa na nakong Bible cover to cover. Di man kuno siya basahay. God said, keep it in your heart. What niyo na Ginoo, read it. Keep it, meaning live by it. Simple na basahon, cover to cover, cover. Why litra? Tapos.
294RL. Tapos, cover to cover. What about ang sud? Our life is consist with the words that is written in this book. Mo na basahon gyud nato. Para masabtan nato mga igsoon. Mo na ningon ang Bible, forget not. Forget not my law. The word of God is the law. Pasabot na, mo na dapat sundon, mo na dapat i-practice sa atong kinabuhi. And not only law, commandments. God's word is command. Now, how can we do something for God if we do not know what God wanted us to do for Him? Verse number 2. Unsa may resulta, for length of days and long life and peace shall they add to thee. The more you keep the word of God, the more you obey and follow the instruction of God, the more you listen to the Holy Spirit and do it, the more naa kay peace, the more mutaas imong kinabuhi, the more mga kaigsuonan nga naa kay kalipay sa imong kinabuhi. Di ba? Malinawon kay ba? Makapataas sa kinabuhi. Pero kani sige lang kagsapot ang imong kinabuhi. Magkagamay. O, labi na kaniwa kay tug, unya, sila kag sapot-sapot. Ay, dali, nagkamatiway. O, kamon di tigkatulog, ay na magsapot-sapot. Bahala na ng mga taog, ingnon ka, stricto. Basta deep inside your heart, you are joyful. That's fine. Amen? Di naman natin na ma-erase yun atong dagway. Mauna mo yun na. So, instruction to succeed. Keep God's word in your life. God's word is what we need. Let's be successful in life. Amen? Kana mga wastefulness sa kalibutan, ato na hinay avoid. Because whether you like it or not, mulabay ang adlaw. Iniglabay sa adlaw, wala kay mahimo, you cannot get it back. You cannot get it back and renew it. Wala na, you need to spend another day. And every day nga mulabay sa imong kinabuhi is precious because that is part of your life. Kamo mga batanon, baliwa na ninyo, pila na kauras ug adlaw ang nilabay sa inyong kinabuhi, nga wag yun nahitabo. But when you reach at the age of 40s, and then you accomplish nothing, mga kaigsunan, from your 30 to 40 years, magbasol jud ka. Kay lahi gyud ang speed sa 30 to 40 kaysa 40 to 50, labi na 50 to 60. Kay inig ka 40 nimo ngadto sa 50, it is very difficult to change course. Amen. Lisod na kayo i-change course gyud, learning another thing in 40. Lisod na kayo. Madiham ano ka ma-settle naman imong utok, pero pagka-settle sa imong utok, wa kay hiraminta. Wa kay knowledge. Kay diha magsugod imong kinabuhi sa 40. Di ba? Nga ang imong determination ba lahi na kaysa napaka sa 30s. Sino magag-try, pero ikaw 40, murag ganahan na ka mo focus ba, pero wa kay ma-focus. Magbasol ka. Amen? Kaya kung masakto lang yun na nakagi-focus, 40, up, na nakagi-focus, pag 50 ni mo mga kaigsunan, awa na. Magsige na lang kag panabang, train, imong gipang train. Para inig 60 ni mo, enjoy life. Pero saan man na, gawa man ni mo gikuan. Pag i-keep ni mo ang pulong sa Ginoo, God will direct you into the right path. Mao na mahimot ang successful. Number 2, abide in God's mercy and truth. Abide in God's mercy and truth. Again, naagya po na sa Bible.
Dili pwede nga why labot ang Bible ani ato ang a journey to success, mga kaigsunan. Now, when we talk about mercy, when we talk about truth, that is part of the kind of life that God wanted us to live. Kinsa may nagtudlo? Siya. Ngano naluwas man ta? By His mercy. Dapat nakalearn ta diha. Nganong di man ta mo hate sa other people? Nganong di man ta pwede magtanom og kasuko og kalagot? Nganong di man ta pwede magdumot? Because God said, ayaw pabiyaa ang mercy. You are saved by the mercies of God. You need to understand that mercy and don't let go of mercy. Amen? Di ba mayon dito, nagrasyahan na yun? Mercy, kita nagrasyahan man ta igsoon tungod sa mercy sa Ginoo. Nakaluyan ta oy. Right? Unya napadihan truth, mga igsoon. According to the Bible, the truth is the one that will set you free. So, ingon ana ang imong kinabuhi. Di ka madinumtanon, kay merciful kay ka, unya pagkahuman, nag-abay ra gyud ka sa kamatuoran, way mulalis nimo. Kinsa may mulalis nimo? Nga ang imong giagad ang kamatuoran naman. Di ba? O karon, di mo tuon nimo pero nagsulti ka sa tinuod. Mag-uol ka? As a Christian, sultihan ka mga kaigsunan. When you tell a lie, that's the time nga mabugat ang imong kasing-kasing. Mabugat imong kasing-kasing. So kung mabugat imong kasing-kasing, way lami ang kinabuhi. So kung way lami ang kinabuhi, ang imong mga desisyon, ang plano nimo sa kinabuhi, distorted. Kay kato lamang dunay kalinaw sa iyang kasing-kasing. Mo'y makaunahuna og nindot. Oh, di man ka? Sa una nga punto na nakay peace. Pagkahuman, mercy na sad and truth. Pagkanindutan na ani, tanawa sa verse 3 to 4. Verse 3 to 4. Proverbs chapter 3. Verse 3 to 4. The Bible says, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. Unsa na siya kaimportante nganong ningon ang Ginoo? Ayog tuguti nga magbuwag mo. O karon, mangutana ko, wa pa ba mo ka-experience og mercy? Ha? Nagkasugat na ba mo ni mercy o ni truth? Ningon ang Ginoo, ayog buhi eh. Ayog buhi eh. So meaning, para dili siya nimo mabuhian, dili siya mawala, dili siya ma-depart, mga kaigsunan sa imong kinabuhi, gamita. Gamita. Usahay ka na makalitan ta, maratag mual sa atong pagkakita, pero ibalik yun mo dito, mga kaigsunan, sa sakto nga tune. Mercy and truth. Yan, lagot na kay ka. Unsa may kamatuoran. Ang kamatuoran nga ang tanan tao makasasala. Yan, maglagot ka ang kamatuoran. Mabito na, napasakitan ka niya, kaya ang tanan tao makasasala. Adi nahusay sa imong utok. Kaya imo dyo ipamugos, iya dyo kong ipasakitan lagi, o lagi kaya makasasala, lagi na siya, paminaw ba? O sa may buhaton sa mga taong makasasala? Di magpakasala. Hantod nga makakaton siya, sama ni mo ba? O may maya imong kaugalingon, nga wala buhi si mercy o si truth. Oh. Pero wa man gisaliwa gisagwilik man nato si mercy ug si truth. No mercy. Pag mag no mercy na ka, ang imong kinabuhi mga kaigsunan, ikaw ra gaguba. Ang next page sa imong kinabuhi, guba na daan. Guba na daan. And it's hard to rewrite your life. Because only God can change it.
ang gipangayo ra gyud sa Ginoo nato nga part is to keep His word and to stay, abide in His mercy, abide in His truth, and that is the Bible. Every truth, every words na imong madunggan mga kaigsunan, you need to believe. Unya, diri ka magbase sa imong kinabuhi. Kaya imagine nimo igsoon, libro para sa kanang majority, libro ra man eh. Pero panan nato nakasabot instructional book ni para sa atong kinabuhi. Oh, this is very important. Na diring kamatuoran. Dako kay kahimuan igsoon. Apply it. Tuon na lang gyud. Unsa may resulta? Verse number 4. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Masabtan ra ka. Mo nang awayon ka, paminawa lang. Kanang ingnon ka, istrikto, sige lang. Smile ra gyapon ah. Bantay na sila ni Lunes, wa man sila diha. Di bitaw kanang awayon ka, sige lang. Naman sila reason. Pero ikaw nasa kay reason nganong i-apply nimo ang mercy. Nganong i-apply nimo ang truth. Iayahin nag-reason mga kaigsunan. No na sila reason, paawayan na sila nimo, papasakitan na sila nimo, matandog ka, masakitan ka. Yes, given na. Usahay di ka kapugong. Yes, but when that happen, mga kaigsunan, pangay pasaylo. Surihan, nakatubag ko, nakasukol ko nimo. Bala nagdi siya magsuri sa iya. Kaya ang imong tumong mga kaigsunan is the favor of God and men. Makita raw ninyo ang resulta ana kung inyong i-apply ang mercy ug truth. Makita nimo at the end, success. Ikaw gidaog. Ikaw gidaog mga kaigsunan. Mao na nga, let's keep the word of God. Retain mercy, retain truth. Do not let them forsake you. Ang gingon sa Bible, bind them about thy neck. Di ko na makalimtan. Write them upon the table of thine heart. Let's go to number 3. Number 3, keep trusting in God. So keep trusting in God. Ayaw glugak mga igsoon. Ayaw glugak. Salig yun sa Ginoo. Salig sa Ginoo. Bahala na. Ngit-ngit na kayo akong padulngan. Basta makadungog lang ka sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Padayon lang. Usahay magbase magudta sa sitwasyon. Diba? Paglisod na kayo, o niya, grabe na kayo, you need to make decision. Mo decide ka without praying. Mo decide ka without asking counsels. Mo decide ka, mga igsoon, ikaw lang. O niya, pagkahuman kay decided na ka, imong buhaton. Kanina ba decided ta? Agree kay itong utok. But when you begin to ask counsels, diha pa murag ma-divided ang imong utok ba? O because you are wrongfully decided. Amen? Unya, ningon ba ang Bible, without the multitude of counselors, there is no safety. Kaya ang naay safety in the multitude of counsels. Counselors. Yakin sa may right people nga mahimo nimong counselor. Those who believe in the Bible. Those who live according to what the Bible says. Mao nay grabe counsel. Kung anha ka mo duol for counseling, ang intention ana mga kaigsunan is not to point out your sin but to help you get out of it. I-build ka, di ka i-destroy. Kaya mo may tumong sa pulong sa Ginoo. Mo may tumong. So, ang right nga mo counsel nimo, believer gyud dapat sa pulong sa Ginoo. Dili ka aliado ni Satanas nga gubon kag samot. Dapat ka aliado sa Ginoo. Nga ang intention is to make your life beautiful, happy, successful in serving God. Mo na siya. Kay aritas kalibutan ay point out imo sa laoy niya inom pa ka angayan man panday ka day kuan di ay. Makadawat yung kag daghag mayra dito. Tagam. Pero arita salig si Ginoo. Iyang intention sa imong kinabuhi paninduton imong kinabuhi. 5 and 6. Proverbs 3, 5 and 6. Ingon sa Bible, trust in the Lord. Dili joke-joke ha.
Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Seryosuhan na, igsoon. Ayaw, guna-una nga, dako na ka, able na ka mo decide, sakto na ka. That's the more, mga kaigsunan, the more nga ikaw mo seek a counsel because you are already capable to make decision. The more nga mo ask kag counsel. Dili kay gamiton nimo nga kanang reason. Pasag di na ko ninyo, kabaw na ko mo decide. Sayop kay ka. Guba gyud na imong kinabuhi. Mo na kinahanglan jud ka magpatambag. Kinahanglan ka mangayog counsel. Labi na sa man of God, mangayo ka. Pangayog counsel sa mga tao nga qualified. Gitudloan naman ta kinsa may qualifier nga pangayoan og counsel sa church. Di ba? So pangay counsel, unya pagkahuman mo bangga gani sa imuhang desisyon. Mabito pag nay mo duol nako unya nisulti na siya unsay gusto niyang buhaton. Di na ko mohatag niya counsel, ako siya hatagan unsa may possible outcome anang imong desisyon. Di na ko maingon unsay buhaton kay mag-away man. But if you come to the pastor and then ask, what should I do? Muna nindot kayo counselan. Muna nindot kayo tagag instruction. Diba? O kamo, muhat na mong instruction sa decided? No turning back naman na. Unya ang feeling ana, nagpatambag na ako ni pastor. Unya, unsa may giingon ni pastor? Wa. Wala na. Kaya decided naman ka. No, labi nagsukwahi. Ang isulti sa pastor, sa imong gusto, awa na. Ang tambag ni pastor, basura na. Ayaw na. Diba? Uya na yung mga prinsipyo nga kaybaw na mo nga among pastor, di ko na siya ganahag job. Awag yun, nagpatambag na ko, pastor. Unsa ang pagpang-apply? Pero nakatrabaho ang mga membro. Adto ta ni pastor mo na to siyang kanang referrals kay daghan kini siya kailang nga mga igol. Nindot kay ko himo og referrals. Pero wa gyud, wa na appeal si pastor. Nga naman against na si pastor, o di gyud mga counsel. So naay mga prinsipyo mga kaigsoon nga kaybaw na mudaan, pero inyog yung sungagun ba? Nga kana nga prinsipyo di naman na ako gipahatag na sa Ginoo nato. Okay ron. Nagpatambag ka sa uban. O sa tuntuiga nagpatambag ka, o si outcome ka ron. Wala yung isusi? Or, gigamitan dahil ni mo, all things work together for good man sad. Sayop na sad ka. Do you love the Lord? Do you live according to His purpose? Let me tell you, it will not end good. It will end bad. Mao na mo pataka og pakonsen. Ay mo pataka og kuan mga kaigsunan. Labi na nakaibaw na mo nga nanay prinsipyo gihatag ang Ginoo nato in order that we could serve God the way God have given us the kind of ministry which is Agak Rescue. Bantay ta. Do not lean in your own understanding. Diha ta nagkatibulaag tanan. Because we cannot trust in the Lord with all our hearts. We are moving according to our own intellect. Nagdaganta, sumala sa atong nahibawan. We encourage young people to finish your course for the Lord. For the Lord. Magamit nyo na sa Ginoo yun. Amen? Kay kini atong ministry, mga kaigsunan, it covers everything. We need nurses, we even need doctors. We need architect, we need engineer, kaya nga naman, manghatag tagbalay sa mga pobre. Di ko na ako natalikdan nga challenge igsoon, kaya manghatag og balay sa pobre. And to connect to the barangay captain para dili sila magselos
Asa man nato ni kap ikay hatag og yuta kap aning pamilya tagaan na magbalay. Imong lumulupyo. Constituent nimo. Taga-asa day mo. Taga-Agak Rescue Me. Aw kamo di ay. Minduta na apil among barangay. Di gyud ako nahunungan igsoon. We need teachers because we are going to have a free school. Daghang tag need. Mo na kinahanglan mo human gyud mo. Kay kami mo nga dili na ta manghuman kay si pastor negosyo iyang kuan. Wa gyud mo kasabot. Para di na ta mag-hire. Naa ka pero compensated ka. Amaya teacher ka. Eskwelahan man na. Naamagay mo enroll na may bayad ang uban ang makabayad. Libre ang katong atong i-rescue. So ang teacher diha dili siya underwage with all the benefits. Mo na i-make sure na to. Pero ang pagpangalaga sa Ginoo libre. Ngano swelduhan man ka. Nasabtan na to igsoon, we are all rescuers. Pero kung naa na mapriso ka diha, swelduhan ka. Pero nindot nga pagkapriso. Prisoners of God man. Di ba? Pero din nato ni tabangan mga kaigsunan, nag-lean ka sa imong kaugalingong understanding. Na ba tayo ma-accomplish? Kung na may ma-accomplish mga kaigsunan, dili gyud sama kadako kung kitantanan. Muna nga to is trust in the Lord. Listen to your pastor. Trust in God. That's how to trust God because maoy gibutangan niya ka og pastor para ingnon ka unsay buhaton nato as a church. So kung nisalig ka sa Ginoo, paminaw. Amen? Paminaw. Here's verse number 6. In all thy ways acknowledge Him. Ang resulta, He shall direct thy path. All thy ways acknowledge Him. Dapat ang Ginoo gyud imuhang kasabot, dili taw. Nasabtan nato igsoon, ang may tabo, mga igsoon, kung nagsalig man ka sa Ginoo, tanan imo sa isgutan, di ba? Pag nagsalig ka sa tao, imo sa isgutan tanan. In all thy ways acknowledge Him. Kiyahan na ka sa Ginoo. Number 4, fear the Lord. Di ba? Pasar ta tanan, hadlok ta sa Ginoo, di ba? Do we fear God? Do we fear God? Mura gadwa-duwa pa mo sa inyong amen da. Do we fear God? Sure? Manulis ka anang nahadlok ka? O imong gitulis tungod kay mayano ra nimo? Panalitan ikaw, tulisan ka niya, pagsakay nimo sa jeep, tagkuag mga lawas niya, dagko kig patik ba, manulis kag dayon? Unya mga tiger look kay tanan ba? Ikaw nga tulisan, makaunahan ka, mga tulisan, batingin ni unaw kung una. Di ka mo dayon, kano man, nahadlo ka, when there is fear, di ka mo dayon sa dautan ni mong tinguha. Do you agree? Do you fear God? Wala ni amen. Makayo sa, oh man, kung nahadlok ta sa Ginoo, di na to siya tulison. Ayaw mo kahadlok kay way malakay diri. Proverbs rata. Okay? Proverbs 3, 7 and 8. Tanawa? The Bible says, be not wise in thine own eyes, pero dapat fear the Lord and depart from evil. Kung nahadlok jud ka sa Ginoo, muhawa ka anang yawanon nga buhat. Amen? Nakaingon na ka, ay, abi na kong tithes. So, ka na di mo tithes, di na yawanon. Mga yawanon nga buhat ka nang dili in tune sa gusto sa Ginoo, mga igsoon. Evil works. Di na nato elaborate, pero tindaghan na.
Kaya ba naman ka, anything that is contrary to the will of God is evil. Evil works. Di man iya sa Ginoo, so evil yun na siya. So ninyo ng Bible, ayaw pagka-wise-wise sa imong kagalingon. Kahadluki ang Ginoo, hunungin na ng daotang buhat. 8. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Mulig-on ka sa imong kinabuhi. Mura kang nagpakuha, dugo, pirmi. Ang uban, mahadlok magpakuha dugo, mga bata pa. No? Pasagdin na may mga hamtong na. Kaya di naman sad mi dawaton. Diba? Kani mga 50 above. Pero dili na first consideration sa doktor. Arigin sila ganahan aning mga 40 years below. Makapahimsog sa ato ang kusog. Kay kung kaning imong kuha na bukog mo na'y mahuyang, pasaylua, murag kag balay nga ang haligi, gianay na. Agdon ang strength sa bukog. Makapalig-on sa bukog, mga kaigsunan. Ang pasabot ana, mulig-on ang atong barog sa kinabuhi. Di ta basta-basta malupog ni Satanas. Mao na siya nga favor makuha nato kumusalig tas Ginoo, siya atong kusog. Siya ang atong kinabuhi, siya tanan. Kay nagsalig ta niya. Asa may pagkapildi diha? Asa may pagkapildi? Success. Success. Anya, katapusan na ta. Number 5. Honor the Lord. Honor the Lord. Proverbs 3. 9 and 10. Eagles Bible, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. Okay, paminaw. Nagisgot ra ba ang Ginoo aning first fruit ani? Dili. Apil ang tithes. Apil ang tithes. Kay naa diha ang substance. Hinaot pa na substance ninyo. That you cannot reach first fruit if you are not going to honor God with your substance. Right? Unya sa diyang gi-bless ka sa Ginoo because you return your tithes and God blesses you as He promised. There is increase. So naana sa kay first fruit. Kay first fruit, sa imo mang increase of all thine increase. That's how God how to bless His people. Kung mutuman lang yun ta mga kaigsuonan, we honor God with our substance. Basta na musud, ilahi yun ang iyas Ginoo, ilahi yun na imuhang paghimaya sa Ginoo sa imong offering, ilahi yun na imo, i-purpose gina sa imong kasing-kasing. Every time mo dawat ka, ayaw palabya, bisag usa ka adlaw lang, kay makalimot na ka. When you receive it, automatic, immediately, mga kaigsunan, that's how subtle our self. Gubat na. Mao na, kung imo na ma-practice, when you receive anything, compute na yun. Pilay tithes, pilay offering, lahi. Hipusa rin, hipusa. Ay na naghilabti. Oras sa mo, kaniya mong tithes and offering, naka-envelope na. Honor the Lord. Come on. Honor God. Iyon na to, wag kay sangit, 1 to 4. Pero ari ka mo sangit, mga kaigsunan, you are not honoring God. Hagbong katanan, atong 1 to 4. Hagbong katanan. Verse number 10. Usay may tabo, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Success. So, gihatagan na ka sa Ginoo, long life, gitagan na ka sa Ginoo, peaceful life, gitagan na ka sa Ginoo, mga kaigsunan, og lig-on nga barog sa kinabuhi. Nindot na kayo ang imuhang sistema as a person. Gitagaan pa jud ka og grabe nga kayamanan.
Nga mo na mo isalikway. Ha? Ayaw isalikway. Importante kaya nga instruction this morning, mga igsoon. Kapila na ta nakaagi ani. But let's take this time as a very important instruction. How to succeed in life. Do not allow the devil to ruin your life by retaining you in poverty. Kita kag poverty diri? Ha? Sa 5 ka points, kita kag poverty diha. Nakita ka diha og mournful life. Nya, kumustahon na to atong kinabuhi. Kisa may naa. O sarong buwan na? May ganin, nilabay nag-September. September, mga panahon na sa kaguon. Yan ang Pastor B. Okay, first fruit month man na. O December sad, kay Thanksgiving man. Pero sa una, excited kay ka, gasto og pila ka libo kay Christmas mo. Naluwas lang ka, nausab na ka. O, di ba? O, excited mo sa atong Thanksgiving? Excited mo sa Thanksgiving? Atong tanaw ninyo excitement. Igabot sa panahon. Igabot sa panahon. Nagingon na pagdating ng panahon. We must depend upon God to succeed. Walay laing saligan ang Ginoo lang. Unsay una, 5 man ni? Keep God's word. How to keep God's word? By hiding the Bible in your closet? By collecting Bibles? How to keep God's word? By asa taguan ang pulong sa Ginoo? Heart. Nganong sa heart man? Because kay maoy mo decide ang heart. Unya mag-heart transplant ka, nawa tanan. Dili kay di man siya diri. Sa imo mang soul. Unya wala may soul transplant. Hindi na mawa. Bisan pa ilisan tanang part sa imong lawas, ang imong gitun-an sa pulong sa Ginoo, di gyud na mawa. Bisan pa magpa-brain transplant ka. Because ang heart nga giingon sa Bible gipataguan ng pulong sa Ginoo is the heart of the soul. Tuwa didto. Number 2, abide in God's mercy and truth. So unsa man na nato pag-aplikar? I-test mo niya. Nani actual, nani niya magsinigahis mataron. Mercy. Nya may usa, no mercy. Ikaw niya, mercy. Mercy ha? Mercy. Unya ang makaparitay nimo sa mercy, ang truth. No. Nangaway siya kay ang kamatuoran makasasala ginang tao. Mo nang nangaway. Unya ikaw, mo pasensya ka tungod kay ang kamatuoran nag-ingon nga kaya nimo tungod kay naa kay balang espiritu. Claim that. Claim that. Number 3. Keep trusting in God. Ayog hunong gyud. Ayog hunong. Do not be wise in your own mind or in your own conscience. But trust in the Lord with all thine heart. Unya, yung sa igihingon niya, lean not unto thine own understanding. O na. Di ba? Dagan kita gusto buhaton. Tell God. Tell God. Number 4. Fear the Lord. O si pasabot na hadlok kas Ginoo? O si pasabot pagpamatod nga nahadlok kas Ginoo. Di gyud nimo siya tulison.
Di gyud nimo siya injanon. In your Bible reading, present ka. Fear the Lord. Kita siya tanan. Amen? Kita siya tanan. Kanang bahay ni Kuya, every corner, naadyo kamera. Kinato kinabuhi, labaw na. Kaya ang gigamit ang mata sa Ginoo. Lapus tanan. Lapus. Number 5. Honor the Lord. Ayaw sige honor sa imong kaugalingon. Buutan kay ko. You're honoring yourself. Di na may tabo og ang Ginoo dili maayo. Anything that happens to our life, give all the glory to the Lord. Mo nang mouli tag tithes. Mo nang muhatag ta sa atong first fruit. Mo nang mo thanksgiving tas Ginoo. All kinds of giving ang gitudlo sa Bible, you need to understand and you need to practice. Learn it by heart. Buhatag yun igsoon. Ayan na napakiglalis. Naman ka sa Bible. Nas Bible ang first fruit? Of course, gibasa na to. Nas Bible ang tithes? Of course. Offering. Okay. Mission. Na? Feed the poor. Na? Buhaton na to. So, kano sa man nato ni i-claim ang success? Kano sa nato sugdan nga makompleto ni natong 5 ka requirements? Kuan pa pastor, sunod September pa man first fruit. Nalagyan na ka ng tithes lagi. You cannot honor God in your first fruit if you're not going to honor God with your tithes. Mahimo ganin mo ang tithes, why lalis? Excited ka sa first fruit. Nabuo. Buog yun. Kaya ang gisulti sa Ginoo, mag-abot ang imong dawat sa kwarta o ang nahabilin, nag-abot. So kung hantod di pa na mag-abot ang imong kwarta sa sunod nga madawat, dako kag problema sa Ginoo. Nag-abot ba? Pastor, nag-abot unta pastor, gamay na lang jud kay pastor. Hapit. Dapat mag-abot, overlap pa magani. No, kaya kanang mag-abot lang, maugi pagkahurot. Sige lang, dawat na ugma. Wag yapoy para charity. Pero mag-overlap mga kaigsunan, and every time it will overlap. Mo na budaghan imuhang pundo. Mo nang mo asinso ka. Kaya kung makadawat lang ka, unya pagkahuman, mahurot ra gihapon. Success ba na? Walay success. So ato i-claim ang success. Every head bow, every eye close. Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you so much for the message that you have given us this morning. I pray that you bless each and everyone's heart, Lord, to believe in your words. Lord, ang among mga nadunggan karon, kung among gamiton ang among flesh, it is very hard to understand. And for us, it's very hard to do. But if we are going to trust you, to put our all in your hands, to rely on your guidance, ug wala may laing paminawon, our life will become easier and lighter and towards ang among marcha sa kinabuhi towards success. Lord, please help us na ang gi-prepare nimo na kinabuhi mo'y among maabtan. Tuguti ang imong mga anak, Lord, to seek your word, keep it in their heart, and practice it. Ug dili gyud hunongon, Lord God, sa pagtuman, hantod nga mo resulta sa among kinabuhi. Ug unsa kanindot ang imong pulong. Salamat, Lord, nining invitation. Tabhangi ang matag usa, dear God, to come. Aron sa pag-iistorya kanimo, Lord, kung unsa man ang imong istorya kanila, pinaagi sa mensahe. Tuguti ang mahal nga kining ang ilang pag-ani sa altar, makapahimaya kanimo. And we pray all these things in Jesus' name. Amen.